Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, matindi ang galit ni Gadon nang muling dumating siya sa farm dahil hindi pa rin niya nakita ang buwaya. Halos mabaliw siya sa inis at maging si Negra Diabla ay napailing na lamang. Nabaling ang galit ni Gadon kay Ador at dahil doon napagpasyahan ni Ador na umalis na lamang at magpapakain na lang siya sa buwaya. Hindi na siya pinigilan ni Gadon. Samantala, alam ni Ina Diabla kung saan patungo si Ador, kaya't sinundan niya ito. Sa kabilang dako, patuloy namang minamasdan ni Marlon si Ivana. Naguguluhan siya sa mga sinasabi nito. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Marlon na baka hindi totoong magkapatid sina Artemio at Ivana. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal. Nakakainis talaga yung Ador na yun. Sabi ko na nga ba, kung puro reklamo lang din naman siya, totoong nagpakain na lang siya sa buwaya. Oh, hindi ako makapagmaneho ng maayos dahil sa init ng ulo ko. Umalis ako kahit 10 oras ng gabi. Pero paano na lang kung hindi siya makapag-isip ng tama? Baka
tuluyan na niyang ipagpatuloy ang kanyang plano at magpakain siya sa buhaya o sa sawa. Teka, bakit hindi ko na nakikita si Tandang Jabla? Balikan ko siya. Kausapin ko siya. Bumalik na naman si Sir Galon. Magkukunwari na lang akong tulog. Dito na lang ako sa ilalim ng pulong ito. Ginawa ko pang higaan ang lupa. Kapag nagising ako, saka na lang ako babalik. Pero, bakit parang may bumalik dito? Parang may bumaba. Sandali lang. Dadaan yata rito sa pinaghihigaan ko. Lumagpas lang pala. Saan kaya siya pupunta? Lalayo muna ako kaunti. Baka makita ako ni Sir Gadon. Naririnig ko ang mahinang ungol mo, tao. Ngunit hindi ako nagpapakita. Baka kasi matauhan ka kapag lumitaw akong bigla. Wala akong balak magalit sa iyo, inay. Ayos kung ganon. Alam kong umuwi ka, pero bumalik ka. Bakit kaya nandito ka pa rin? Naalala ko, may kailangan pa akong sabihin sa inyo. Mabuti. At ano naman yon? Hindi ko mapigilan ang galit ko kay Ador. Lagi na lang nakakawala ang buhaya. Para bagang nawala ng tiwala ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong sakit ng loob ang dala-dala niya. At kung saan siya tutungo. At? Sobrang galit ko. Baka nga totoo ang sinabi niya. Na ano? Baka maisipang magpatiwakal. O magpakain sa buhaya. O sa mismong sawa. Gaya ng sinabi niya, ina. Ganun ba? Ano bang itsura nitong matanda na to? Nakakatakot. Tinitignan mo na lang naman ako, tao. Huwag kang mangamba. Ina Jabla, maaari bang bantayan mo si Ador? Ayos. Mabuti kung magpapakain sa buhaya para mawala ang galit mo. Wala ka nang pinapagalitan. Kahit galit ako, kung maaari, ayaw kong mawala si Ador. Dahil kailangan ko siya dito sa farm. Naman pala eh. Kung ganon, ako na ang bahala.
babantayan ko siya. Pati na rin ang mga alaga mo rito. Parang ito na ang kapalit ng libreng pananatili ko dito. Maraming salamat, Ina Jabla. Sige, yan lang ang hiling ko. Alis muna ako. Kumpleto na halos ang mga kagamitan dito sa lihim kong laboratorio. Ngunit may kulang pa. Ang bilang ng mga tagapangalaga ng tahanang ito. Kabilang ang bahay ni Riani. Dapat silang maprotektahan. Sapagkat sila ang mga pangunahing bahagi ng paghahanda sa katuparan ng propesiya. Hindi maring mabura ang pinagmulan ng aming lahi. Hindi dahil sa mga nilalang na may balak agawin ang kapangyarihan ng aming lahi. Hindi ko makakalimutan ang kasaysayan ng unang henerasyon ng aming lipi. Nararamdaman kong unti-unti nang humihina ang lakas ko. Amang Hari, hayaan mo ako na ang mamuno. Hindi mo maaaring makamit sa pagmamadali ang kapangyarihan, Prinsipe Artemis. Ngunit, Amang Hari, nagkagulo na. Nasisira na ang mga Persa na nagproprotekta sa palasyo. Huminahon ka. Kapag nilabanan mo sila ngayon, maraming madadamay at maaaring mawawala ang buong angkan at kaharian. Ano? Ano pang dapat kong gawin? Dahil may kapangyarihan ka, utusan mo ang puwersa ng palasyo na gumalaw na. Tagapagbantay ng palasyo. Aalis tayo sa palasyo ngayon din. Ano? Gumalaw ka na, Prinsipe Artemis. Nakahanda na ang medical team ng palasyo. Sila na ang bahala sa akin. Ha? Prinsipe Artemis, nasanay kang lumaban. Nagtiwala sa'yo ang pinakamataas na opisyal ng armada. Ikaw ang titingin sa seguridad ng orihinal na lahi para hindi lubusang maglaho ang ating lahi at imahe natin. Amang Hari, Lisanin natin ang palasyo. Pero babalik tayo. hindi ko dapat kalimutan yon. Ang tagal na ng panahon. Ngunit malapit na
ang katuparan. Ah. Ano yun? Bumukas ang master monitor ng computer. Kung ganon, muling nabuhay ang enerhiya. Naggaling si Sir Artemio sa basement. Oh, nandito ka pala, Engineer Marlon. Alam kong marami kang tanong sa isipan mo. Ngunit, hindi dito ang tamang lugar. Sumama ka sa akin sa silid aklatan sa itaas. Sir, Sumunod ka. iba ang aura niya ngayon. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Ikaw ang nagdisenyo at nagtayo ng bahay na ito, Engineer Marlon. Ikaw, bukod sa akin, ang tunay na nakakaalam ng bawat sulok nito. Tama po, sir. Ngunit may mga bahagi ng bahay na hindi nakasulat sa plano. Tama po, sir. Simula ngayon, magiging lihim na laboratorio ang basement na ito. Laboratorio. Oo. Makinig ka. Sasabihin ko sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit tila nakatali ka sa lugar na ito at hindi mo na nagagamit ang iyong profesyon. Wala po akong pinagsisisihan, sir. Mabuti. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng taong pagkakatiwalaan ko. Sir, Makinig kang mabuti. Marami pa akong ibubunyag sa iyo, Marlon. Gusto ko sanang makausap si Sir Artemio. Pero sabi ni Dalia, wala raw siya. Ay, babalik na lang siguro ako. Tatawagan ko sana siya, pero baka abala. Palaging may ginagawa si Sir Artemio. Nakakatuwa silang lahat sa bahay na yan. Parang may kanya-kanyang mundo. Ni hindi alam ni Dalia kung nandun pa si Sir Artemio o umalis na. Kakausapin ko na lang si Amar. Baka alam niya kung anong pinag-usapan nila ni Ninong Artemio niya noong biyahe nila ng ilang araw na nakalipas. ha? Si Sir Gadon ang tumatawag. Sana, hindi na siya galit sa akin. Baka napatawad niya na ako. Pero, teka, paano kung wag ko na lang sagutin? Baka isipin niyang nagpalunok na ako sa buhaya. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya. Baka lasing na naman siya ng agwa di pataranta at biglang pumunta rito sa farm ng wala sa oras. Ayan, tumigil na.
Siguradong nag-aalala yung politiko kong amo. Nandito ang sawa! Sandali lang! Ano to? Huwag mo akong lingkasin, sawa! Binibiro lang naman kita na magpapakain ako sa'yo. Itigil mo na yan! Sige na! Bibigyan kitang 5 manok na ipapakain ko sa'yo. Promise! Hindi ako magpapakain sa'yo. At hindi mo ako kayang kainin. Dahil hindi pa ako naliligo. Salamat, Panginoon. Nakaligtas din ako sa sawa. Pinakawalan niya ako dito sa damuhan. Buti na lang. Ba't hindi ako natuluyang mamatay? Buhay pa rin ako. Pero, teka lang. Buhay pa nga ba ako? Salamat ulit, Panginoon. Buhay pa ako. Hindi ko pa pala huling-hini ngayon. Naku. Nga pala, yung ipinangako kong 5 manok. Ngayon, pipilitin kong tumayo. Pupunta ako sa kulungan at maghahanap na ipapakain sa sawa. Ayan na naman ng taong yon. Mahina, pero sige pa rin sa pagpupursige. Papunta na naman sa kulungan ng mga manok. Napakarami na nga ang mga alaga niya. Pero may itinatago pa rin siya. Kaya maganda ito. Lagi akong masaya kapag busog ang mga nilalang ko. Ako ang tagapangalaga ni Nasawa at Buhaya. May kasalanan din si Nasawa at Buhaya sa akin. Kaya wala silang magagawa kundi sundin ako. Susundin nila lahat ang mga ipinag-uutos ko sa kanila. At mananatili sila sa ganung anyo. Hanggang hindi ako magtatagumpay sa aking layunin sa mundo ng tao. Babalik lang sila sa tunay nilang kaanyuan at buhay pagkatapos ng aking misyon.
Ngunit darating din ang araw hanggang hindi ko masupil ang balakid sa paghahari ng aking reyna. Sabihin ko sa iyo ang totoo, Engineer Marlon. Ako si Artemis. Nilalang mula sa isang planeta na walang pangalan. Isang mundong nabubuo pa lamang. Isang mundo na kapayapaan na binabalak kong ibalik sa ayos. Ngayon, sa tulong ng teknolohiya, mababago na ang imahe ng sangkatauhan. Sir, ano po ang ibig niyong sabihin? Batay sa mga sinabi ko, Marlon, at sa ipinakita mong tapang at katapatan, kailangan kong malaman, handa ka na bang manindigan sa harap ng lahat at maramdaman ang kapangyarihang taglay mo bilang tao? Opo, sir. Naniniwala ako. Kung ganon, sumunod ka sa akin sa laboratorio. Laboratorio? Oo. Ang bismid ng bahay na ikaw mismo ang nagdisenyo. Iyon na ngayon ang aking lihim na laboratorio. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo